Hey mga brods, habang wala si Junmar Fajardo, balak ng SMB na kunin ito pong si Joseph Taha na nilagay ngayon sa unrestricted free agent list ng Blackwater Bossing. Kasama niya dyan ito pong si Rashawn McCarthy at ito pong si JV Casio ay nilagay naman sa reserve list. So ito pong si Joseph Taha, isa rin naman ito sa mga dissenting big man dito sa PBA. Hindi man siya ganun kababad dito po sa mga koponan na napuntahan niya. Pero mga brods, binibigyan ka naman nito ng magagandang depensa, magandang opensa at may assist pa. So hindi naman siya ganun ka-athletic na big man, hindi man siya ganun kabilis. Pero yung presensya ng isang 6'8" na Joseph Taha ay importante rin sa koponan. Kaya nga ito pong SMB ay nangangailangan din sila ng another big man dahil ito pong si Junmar Fajardo ay half nga ng season ngayong Commissioner's Cup ay mawawala siya. Baka playoffs na or late playoffs na, ito pong si Junmar makakapasok or makakabalik ulit. Kaya pwede na nila itong kunin. Ito pong si Joseph Taha dahil nasa UFA ito ng Blackwater Bossing. So hindi na kailangan ng trade pa dito po sa SMB. Pwede na nilang kunin agad ito, offeran at bagsakan ng magandang offer. So si Joseph Taha naman ay malaki naman din ang maitutulong kahit papano dito sa SMB dahil dagdag ito sa presensya sa ilalim. Yun nga, ito po kasing sina Mo Tautua nga, medyo lagi na lang bad games ang mga nangyayari sa kanya. Tapos ito pong SMB, nahirapan na rin, nagpalit na rin ng import, Ivan Asca to Benny Boatwright Jr. from 6'7" import to 6'10" or 6'9" na import ang pinalit nila. So it means na ang SMB gusto na talaga nilang lumaki ang lineup habang wala si Junmar Fajardo mga kabrods. So itong si Taha mga brods, isang local player rin naman ito. So alam nga natin, bibihira lang din tayo makahanap ng mga ganitong kalaking local mga kabrods. Kaya nga ito pong SMB, gawin talaga nila ang lahat mga brods para nga manalo and makapasok sa playoffs para nga sakto sa pagbalik ni Junmar Fajardo. So sa lahat po ng mga SMB fans, alam naman natin na ito pong SMB ay gusto rin talaga nila mapalitan nga daw yung mga coaching staff or ito pong head coach nila na ito pong si Coach George Gallant. Gusto nilang ibalik ito pong si Coach Leo Austriana. Sabi nga nila, hindi na daw problema ng import yan. Si Asca nga daw, magaling na import yun. Pero hindi pa rin nila kayang manalo nang wala si Junmar Fajardo. So yun nga mga brods, alam natin na talagang nakadepende ang SMB sa kamay ni Junmar. Kaya nga mga brods abangan natin kung ito pong si Benny Boatwright Jr. bang bagong import din ng SMB ay may papanalo ba ito ni Coach George Gallant. Kapag ito ay nagtatatalo na naman, baka nga palitan na rin ang coach. So ito nga pong si Joseph Taha mga brods, malaking additional ito para sa kanilang big man mga brods. Sa ngayon kasi injury pa rin ito pong si Joseph Taha. Hindi nga natin alam kung kailan ito makaka-recover ng maayos, and yun nga kaya rin siya nilagay sa UFA ng Blackwater Bossing. Pero mga brods nung PBA on tour pa na injured po ito pong si Joseph Taha, pero ngayon alam ko na medyo magaling na ang kanyang injury dyan. Kaya nga sakto kapag kinuha siya ng SMB siguro ilang weeks lang magiging healthy na and makakatulong na siya sa San Miguel Beer. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang ang opinion mo dito mga brods kung ito pang bang si Joseph Taha ay dapat ba itong kunin na ng SMB as their additional big man sa lineup nila. Kaya ito naman mga brods, sa kabilang balita nga natin, actually nung nakaraang araw pa ito mga brods na may mga reports nga tayong nakita dito po kay Mr. Snow Badwa at sinabi nga niya, Predator, tumatagay na ng bilog, survey lang po. So alam naman natin na isa sa mga Predator dito sa PBA ay ito pong si CJ Perez, and yung tinutukoy naman na bilog, which is yung mga gin bilog na binibili rin ng mga umiinom ng Ginebra, ay Ginebra San Miguel ang ibig sabihin dyan ni Mr. Snow Badwa. So ibig sabihin CJ Perez to Barangay Ginebra San Miguel. Yes, sinabi rin naman din sa podcast ni Mr. Snow Badwa na yun nga isa nga sa mga wish list ni Coach Tim Cone na makuha sa kanyang lineup ito pong si CJ Perez. Pagkatapos nga itong ma-handle ni Coach Tim Cone doon po sa Gilas Pilipinas Asian Games na ito pong si CJ Perez ay napamangha talaga ito pong si Coach Tim. Nagulat rin siya sa kakayahan ni CJ Perez na isang slasher, and yun nga hindi na nahihirapan si Coach Tim Cone na mag-play, and yun nga hindi na rin kailangan ng mga screens dahil ito pong si CJ Perez minsan unstoppable, minsan naman fearless ang mga drive na ito.
Kaya nga mga brods, ito pong si CJ Perez, hindi na rin ito bago sa mga Barangay Ginebra trades dahil yung mga superstar nga napupunta rin naman talaga sa kanila. Pero hindi naman din kasalanan ng Ginebra yun dahil gusto nila yun. Malaki ang pera ng Ginebra, why not gawin din ito ng ibang teams? At isa pa dito, madali na lang itong mapapunta si CJ Perez sa Ginebra dahil nga SMB ito, sister team ito, isang kupunan na lang, 3-team trade na. At ito pong si CJ Perez, nasa poder din at nasa kamay rin ito ni Boss Al Francis Chua. So gusto nga rin ni Coach Tim Cone na mapunta ito pong si Perez sa kanila para nga dagdag din sa backcourt rotation at napakabilis na ng rotation ng guards nila. Biruin mo yan, ang kombinasyon ng CJ Perez at Scottie Thompson. Ang bibilis niyan mga brods at medyo malalaking henerasyon na guards na sa Ginebra San Miguel. Si L.A. Tenorio, alam ko ilang season na lang din or ilang taon na lang din magre-retiro na. So, itong ang Barangay Ginebra San Miguel, naghahanda rin sila sa mga guards na pwedeng ipapalit kay L.A. Tenorio. At isa nga sa mga wish list ni Coach Tim Cone ay ito pong si CJ Perez. And yun nga, ito pong SMB rin, gusto rin naman din nila ng mga big man, which is yun ang ipapalit dito ng Barangay Ginebra San Miguel sa kanila. Dahil napakarami na nga guards ng SMB, loaded na nga, kaya nga siguro mas mabuting ilagay si Perez sa Ginebra para nga magkaroon din ng mga magagandang minuto yung mga superstar guards ng SMB dito. So ito pong si Coach Tim Cone nga mga brods, alam nga natin ang mga paborito nitong players talaga na yung mga malalaking gwardya, which is advantage na kasi yan para nga nasa uno pa lang mismatch na, kaya nga pwede nang umiscore at hindi na mahirapan ang gwardya kapag maliit yung bantay mo. At sino ba naman kasing hindi gugustuhin yung laruan po ni CJ Perez? Parang ang future MVP na rin ito ng PBA. And palagi na rin itong nananominee doon po sa MVP race kaya na Junmar Fajardo and Christian Steinhardinger. Kaya nga explosive talaga ang guard na ito. Buti nga hindi ito inoperan sa ibang bansa mga kabrods. Like mga Japan B-League, mga CBA, dahil doon din babagay kasi yung talento nito ni CJ Perez. Parang import na rin yung style ng laruan nito mga kabrods. Pero alam naman natin na hindi hahayaan niya ni Boss Al Francis Chua. Kaya nga binibigyan nila ng magandang sahod para hindi na umalis sa ating bansa ang mga players na ganito kagaling. So sa Ginebra naman, hindi naman problema na bigyan nila ng magandang sahod ito pong si CJ Perez sa kanila dahil mga brods, malaki rin ang budget nila. So malakas na ang Ginebra lineup Biruin nyo, how much more kapag itong si CJ Perez nasa kanila pa. And alam ko nga, ito pong si CJ Perez, gusto rin naman niya na mapunta rin sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil di hamak na mas malinaw mag-coach ito pong si Coach Tim Cone kaysa kay Coach George Gallant. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba sa lahat po ng mga Ginebra fans and SMB fans, dapat bang ilipat ni Boss Al si CJ Perez sa Ginebra para nga kay Coach Tim Cone? Salamat po sa panonood mga brods. This is our updated highlights on long. I'm out.